Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin purihin ang ating Diyos na buhay. Papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Purihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Purihin at pasalamatan ang iyong habag, ang iyong pag-ibig, na araw-araw na ibinibigay mo po sa amin. Tayo po ay magkaisang lumapit na may kababaang loob, humingi ng kapatawaran sa ating mga hindi pagsunod sa ating Diyos na nagdulot sa atin upang mahulog sa mga kasalanan. Ama, sa harapan mo ngayon ako'y lumalapit at humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkakasalang nagawa. Sinadya man to o hindi, patawad po, Panginoon. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isip, ang iyong espiritu at espiritu ko'y magkaisa. Gamitin mo lamang akong instrumento upang maging daluyan ng iyong mensahe. Ikaw po, Panginoon, ang gustong maitaas ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan sa Facebook Live na ito. Gayon din po ang dalangin ko sa makakarinig ng Saturday Gospel. O Lord, naway, hindi lamang ang pisikal na tenga o pandinig ang gamitin nila, kundi pagkalooban mo ng spiritual na pandinig, upang sa ganon, ang binhi na mensahe ng iyong mabuting balita ay maitanim po sa aming mga puso. Yes, Lord, buong maghapon kami naging abala. Ngunit maraming salamat sapagkat ang tinig mo, ang mabuting balita mo, ang magbibigay ng kapahingahan sa pagod naming pisikal na pangangatawan. Salamat, Lord, sa piging na online na pinagkakaloob mo, kung saan inihain mo ang iyong mga salita na gagamot sa aming mga pusong sugatan, mga pagod na isipan. Come, Holy Spirit, we need you. Patuloy kang kumilo sa bawat isa. Nananalig kami na ang pagsasama-sama namin online ay naririto ang iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang mag-udyok sa amin na magkaroon ng desire na laging marinig ang iyong mga salita. At ito'y sundin at isabuhay at ibahagi sa iba. Ama sa langit, napakabuti mo, maraming salamat. Isang regalo ang oras na ito na nagmula sa iyo. Ito'y lahat ay aming padalangin sa pangalan mo, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid na minamahal ko kay Kristo, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan
at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen. Isa pong pinagpalang Sabado ng gabi sa inyong lahat sa makakarinig ng Saturday Gospel. Welcome po sa Facebook Live ng Word of God Daily Gospel, kung saan ngayon po, salamat sa Diyos, October 14, 2023. At ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Lucas, chapter 11, verses 27 to 28. Amen. Na maiksi lang po yung ating binasang gospel, pero napakaganda ng mensahe po ng Panginoon sa bawat isa. Nawa habang pinapakinggan natin ang mensahe ng Diyos, magnilay tayo kung tayo ba tinatamaan ng mensahe ni Lord o sa atin ba yung mensahe ni Lord. Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Ito'y pangaral sa atin ng ating Ama sa Langit na nagmamahal sa kanyang mga anak. Amen. So, balikan po natin yung mabuting balita. Ang senaryo po ay nangangaral ang Panginoong Hesukristo sa mga tao. Alam naman po natin na kapag ang Panginoong Jesus ay nagsasalita, nangangaral ng mabuting balita, marami po siyang followers. Just imagine, nasa bundok siya, maraming mga tao, iba't ibang klaseng tao, sa iba't ibang antas ng buhay. At lahat yon ay nakikinig sa kanya. Pero, hindi naman lahat seryosong nakikinig. Meron ding mga sabi nga nakikimarites lang. Meron iba na hindi naniniwala sa kanya, basta nandoon lang, kamukha ng mga Pariseyo na laging binabatikos yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga ginagawa. So, just imagine sa isip natin yung dami ng tao at nangangaral siya. At sa dami ng tao ay mayroong isang babaeng sumigaw. Ano yung sinigaw ng babae? Ang sabi ng babae, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. So makikita natin na itong babaeng sumigaw ay talaga namang believe siya. Naniniwala siya sa Panginoong Jesus. Tanggap niya na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos Ama. At kaya sabi niya, napakapalad naman nung nagdala sa'yo, yung nagpalaki sa'yo. At sino yung tinutukoy ng babae? Si Mama Mary o si Birheng Maria. Alam naman po natin na si Virgin Mary ang ginamit ng ating Ama sa Langit para dalhin sa kanyang sinapupunan ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng babae, napakapalad, swerte. Alam naman po natin na talaga namang mapalad. Ang Birheng Maria, meron nga po tayong dasal na Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Amen? Napakapalad talaga ni Mama Mary. Dahil sa dinami-dami ng mga babae na nilikha ng Diyos, siya ang tinalaga upang maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, ano ang tugon ng Panginoong Jesus nung marinig niya yung papuri na yon? Amen? So, ang ginawa niya, ang sinagot ng Panginoong Jesus ay higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita at tumutupad nito. Amen? Maiksi lang ang sagot ng Panginoong Jesus, pero malaman. Napakalaman ng kanyang sinasabi. Kung matatandaan natin, may senaryo sa buhay ng Panginoong Jesus na kung saan may lumapit sa kanyang alagad at sinabi, Panginoon, nandyan po ang inyong ina at mga kapatid. At anong sagot ng Panginoong Jesus?
Sino ang aking ina at mga kapatid? Ang aking ina at mga kapatid ay ano? Yung mga nakikinig at sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. So, ito pong Facebook Live na ito everyday ay talagang nagiging instrumento upang makarinig po tayo ng salita or ng Word of God. Sapagkat sa buong araw na busy tayo, marami tayong naririnig sa mundo. Marami tayong maririnig, manood ka lang ng YouTube, Facebook, ang daming ka nang maririnig eh. At yung maririnig mo na yon ay magiging, makakakuha ka ng information. Makakakuha ka ng information para gawin mo, i-apply mo sa sarili mo. Amen? At kapag napaniwala ka doon sa narinig mo, anong susunod mong gagawin? Gagayahin mo. Kaya nga po yung mga sikat na celebrity, tao, politiko, kapag sila'y nagsalita at nabilib ka, talaga namang gagayahin mo. Amen? So, ang pagsagot ng Panginoong Jesus doon sa babae na higit na mapalad yung nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi, si Mama Mary, ano po ba yung kanyang karakter at sinabing siya'y mapalad? Una sa lahat, ang Birheng Maria na ina ng Panginoong Jesus ay may kababaang loob. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos na may kababaang loob. Hindi siya nagmayabang. Hindi siya nagsabi ng ganito, ganyan. Hindi. Mula sa kanyang pagsilang dito sa mundo, existence niya, hanggang sa namatay siya, wala siyang ginawa kundi say yes lang kay Lord. Amen? So nakita natin yung humility niya. Kaya mapalad siya. So kapag ang tao pala ay may kababaang loob, maitutunan tayo ng Diyos na mapalad sa kanyang paningin. At ano pa ang nakikita natin kay Mama Mary? Siya ay masunurin. Masunurin siya sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nakita natin kung paano niya pinalaki ang Panginoong Jesus. Pinalaki niya ito na may takot sa Diyos, na may takot sa Ama sa langit. At sinuportahan niya hanggang sa krus ng Kalbaryo. Nandun si Mama Mary nasa tabi ng Panginoong Jesus. Kahit sugatan ng Panginoong Jesus, hindi niya to iniwan. Hanggang sa muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Andoon, alam mo yung tawag dito, yung supporter, solid na supporter ng Panginoong Jesus, si Mama Mary. Napaka-solid. So, ganun ba tayo? Solid ba tayo sa Panginoon? Sa pagsunod sa mga naririnig nating mga utos niya? Faithful ba tayo o hindi? Kasi, alam naman po natin ang pakikinig ang simula ng pananampalataya. Kaya kapag hindi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, paano po natin paniniwalaan yung mga utos ng Panginoon? Mawawalan tayo ng direksyon, ng instruction. Amen? Kaya napakahalaga na araw-araw nakikinig tayo, nagbibigay tayo ng oras. Sabi nga God's time. Para pakinggan ang mensahe ng Diyos. Kasi kapag nakikinig tayo, halimbawa sa YouTube, sa mga anumang social media yan, ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. At kapag tayo ay nagdadasal, tayo naman ang nakikipag-usap sa Diyos. So, napakahalaga pala ang pakikinig ng salita ng Panginoon everyday. Kaya nga po bilang mga Katoliko ay meron tayong tinatawag na daily gospel. Araw-araw merong misa sa simbahan para sa gospel na yan. Kung hindi ka man nakakapagsimba araw-araw, kahit makinig ka na lang muna. Amen? Ganyan naman tayo, nagsimula tayo sa pakikinig. Lahat ng instruction ng teacher natin, ng magulang natin, nag-umpisa yan sa pakikinig, kaya tayo natuto. Kaya tayo natutong magsalita kasi narinig natin yung salitang mama from our mother. So,
ginagaya natin. Amen? So, napakahalaga ng pakikinig sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Pero, may babala ang Panginoon. Hindi sapat na tayo'y nakinig lang. Dapat may kasama tong pagsunod. Halimbawa, sa simbahan, tuwing linggo, kapag nagsisimba tayo, ang tendency natin dapat, ang nakalagay sa isip natin dapat, nandito ako para makinig ng mabuting balita. Sa dinami-dami ng masamang balita na nagkalat dito sa mundo, hindi ba napakasarap na ang gospel ay nakapagbibigay sa atin ng good news na ay may pag-asa pa. Na kahit nagkakagyera sa Israel, na kahit nagkakaroon ng patayan na napapanood mo sa telebisyon, may pag-asa pa ang tao. Kasi may good news. At sino yung nagbabalita ng good news? Mismo ang Panginoong Hesukristo na ipinasa niya sa kanyang mga alagad at sa mga oras na ito ipinapasa sa bawat isa sa atin. Hindi man tayo makapagsalita para pakinggan, pwede natin itong i-share ang gospel sa ating timeline upang makarinig naman ng iba. Amen? Sa buhay po natin, hindi po dapat na nakafocus lang tayo sa pamilya natin. Yung mga problema, mga gusto lang ng anak natin, ng asawa natin, ang nakafocus, no, sa isip natin. Napakahalaga sa buhay natin na bukod sa physical family natin, physical relationship natin sa ating pamilya, which is yung sa mag-asawa, kailangan nagkakaroon sila ng communication, nagkakaintindihan sila sa mga anak, dapat napapangaralan. So, yun yung family. Kailangan meron din tayong tinatawag na God's family. Yung ating pamilya sa Diyos, na kung saan ang Ama, ang ating head of the family. God's family, meron ba tayo? O nakatutok lang tayo sa pamilya natin? Basta ako, meron akong mga anak, may apo ako, may asawa ako, tama na yan, masaya na ako, kumpleto na ang buhay ko. But what about God? Kailangan meron tayong sinasamahan na community na kung saan ang focus natin ay maging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Kasi sa pamilyang pisikal, alam natin na kapag wala ang Diyos dyan, magulo. Kapag ang walang Diyos dyan, usually ang mga anak suwail. Kaya, examine din natin ang ating sarili. Saan ba ako nabibilong ngayon? Baka naman puro family lang, puro friends lang. Yung bang nagiging masaya ka pagkasama mo yung barkada mo, nagiging masaya ka pagkasama mo yung girlfriend mo. Mahalaga, suriin natin ang ating puso. May mga pagkakataon bang ninais kong makasama ang mga taong nagmamahal talaga sa Diyos, sumusunod talaga sa utos ng Diyos, may panahon talaga sa Diyos. Iba kasi yun eh. Iba yung God's family eh. Nagkakaroon kayo ng suportahan spiritually. At nakafocus kayo sa commandments ni Lord. Amen? Kasi pag ang physical family, ano yan eh, pwede maglagay ng rules dyan ng nanay o tatay sa sarili nilang gusto. Pero pag God's family, ang focus natin is yung Bible. Yun po yung susundin natin. Amen? Sa God's family, sama-sama kayong magbabasa ng Bible, magninilay, magkakaroon ng sharing. Sama-sama kayong maniniwala na ang Diyos ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya lang nakakalungkot na ang pamilya ngayon kapag nagsisimba, wala yung seryoso. Kapag tayo po ay pumapasok sa tahanan ng Diyos, yun ay tahanan ng Diyos. Dapat natin igalang. Iba yung bahay natin sa bahay na pwede kang gawin mo kung anong gusto mo, magdaldal ka ng gusto mo. Pero pag nasa simbahan na tayo, yung Diyos mismo ang pinupuntahan natin doon, yung kanyang tahanan eh. So kailangan ang damit natin, damit na pangsimba. Hindi nagsisimba tayo naka-short, naka-sleeveless, naka-flanging neckline. Hindi dapat ganun. O kaya naman, nasa loob na ng simbahan, cellphone pa ng cellphone. Kaya nga 'di ba, sinasabi na silence your
your phone. O kaya, pag nasa loob ka na ng simbahan, daldal pa kayo ng daldal. Kapatid, kahit hindi pa nagsisimula ang misa, kailangan ando doon na yung presensya mong makinig. Handa na yung puso mong makinig sa mensahe. Kasi magpapakain ng mensahe ang Diyos eh. Marami tayong ginagawang masama or hindi kaaya-aya sa loob ng simbahan. Naakala natin okay lang. Pero kung tutusin, hindi. Kailangan pagpasok natin sa simbahan, tayo magsa-sign of the cross o luluhod bilang paggalang sa Diyos. O kaya naman, pagka nakaupo na tayo doon, manalangin tayo. Kausapin ka, kung di pa nagsisimula ang misa, manalangin tayo sa Diyos. At kapag nag-umpisa na yung misa, maging active na tayo spiritually. Kumbaga, pag kumakanta, kanta rin. Kapag sumasagot ng amen, maki-amen din tayo. Huwag tayong tatahimik. Kailangan makiisa tayo sa pagdiriwang ng banal na misa. At higit sa lahat, kapag yung homily na, makinig tayo. Hindi yung pag-homily, tsaka tayo lalabas, saka tayo magsisigarilyo, hindi ba? Yun nga ang pinunta natin dun eh. Yung salita ng Diyos, tapos yung pa tayo nawawala. Kaya nga dapat, sa pakinig ng salita ng Diyos, mula umpisa hanggang uli, nandoon yung ating puso. But sad to say, pagkatapos ng misa, ano na ang nasa isip ng tao? O saan tayo pupunta? Mall? Saan tayo papasyal? Saan tayo magkakaraoke? Kapatid, parang nabaliwala yung pagsisimba natin. Nagsisimba na ba tayo para masabing, kasi nakalakihan ko yan kasi nasa 10 ulos ng Diyos yan Tayo ba, pag tinanong ngayon, ano yung gospel last Sunday? Maalala pa ba natin? Amen? Dapat natatanin. Kasi pag ang pare, ginagamit yan ng Diyos bilang daluyan ng kanyang mensahe. So, dapat na-absorb natin yung mensahe ng Diyos. Kasi may purpose yun. Para yung napakinggan natin, isabuhay natin, at ibahagi sa iba. Hindi yung pagkatapos ng misa, wala. Sabi nga parang binhiyan na, saan ba nahulog? Sa batuhan ba? Sa dawagan? O sa matabang lupa? Amen? Bakit kaya tayo gano'n, Kapag sikat na artista, sikat na tao, pinakikinggan natin, binibigyan natin ng time. Halimbawa, sa barangay nyo, ay darating si ganitong artista. Naku naman, talagang maaga pa lang nakapila na dahil gustong marinig. Ang Diyos, libre. Araw-araw, nagbibigay at naghahatid ng mabuting balita. Pero wala tayong interes. Bakit? Sa mga dahilang una, kaya tayo hindi interesado na makarinig ng mabuting balita. Sapat na sa atin yung linggo. Yung araw-araw, ayaw natin yun. May mga taong ayaw. Bakit? Kasi kapag narinig nila ang salita ng Diyos, tatamaan sila. At ang magiging dating sa kanila, nanghuhusga ka. Na kapag narinig nila ang salita ng Diyos, natatakot sila na iwanan nila. Mapunta sila sa liwanag ng katotohanan. Kaya hindi tayo nakikinig at hindi interesado sa salita ng Diyos kasi yung salita natin ang pinaniniwalaan natin. Yung gusto natin ang pinaniniwalaan natin. Salungat sa salita ng Diyos. Halimbawa, narinig mo sa gospel na ibigin mo yung kaaway. Salungat yun Yung napakinggan mo na yun Hindi ka tanggap-tanggap sa'yo yun Hindi mo yung susundin. Amen? Kaya kinakailangan lamang na tayo ay patuloy na makinig. Kasi pag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, sino maririnig natin? Ang salita ng demonyo, ang pagbulong niya sa mga tukso, sa atin. Amen? Yun ang pakikinggan natin. Kapatid, siguro sasabihin ng iba, alam ko na yan taon-taon yun ang ginagaspel. Araw-araw may gas. Alam ko na yan. Yung huwag kang papatay, huwag kang alam ko na yan Kapatid, kung alam mo na to, bakit patuloy ka pa rin hindi makaalis sa kasalanang mayroon tayo ngayon? Bakit pa ulit-ulit?
Kaya nga kailangan natin makarinig ng salita ng Diyos na paulit-ulit para nare-remind tayo. Amen? At ang salita ng Diyos, dapat nasasabik tayong pakinggan to. Para bang music na maganda sa ating tenga. Amen? Kasi ito'y mula sa Panginoon. At talaga namang magiging mapalad tayo. Yan ang pamantayan ng Diyos. Hindi sasabihin, ay, mapalad yung kumparing kong yan kasi may mga anak na doktor, abogado, ay, mapalad yung pamilya na, tingnan mo naman, 3 kotse, daming bahay, daming business, ay, mapalad ka, no? Ang ganda-ganda mo, ay, ang mapalad ka. Kung ang pagiging mapalad, ay babase lang natin sa mga material na bagay, maraming malulungkot. Pero God is fair. Napaka fair God ng Diyos natin. Pantay siya. Hindi niya hinayaan na ang mga material na bagay ang maging pamantayan para sabihin, mapalad ka. Ano ang naging pamantayan niya? Yung nakikinig at sumusunod sa kanyang kalooban, sa utos ng utos ng Diyos, sa commandments ni God. Kasi ang salita ng Diyos ay pagpapaalala sa atin na maging masunod tayong anak. Kasi yung mga anak natin sa physical, kapag tayo ay nagsasalita at hindi nakikinig, sinusuway tayo, ano nangyayari? Nadidisgrasya. Sinabi ng mag-aral, wag mo na mag-boyfriend, anong ginawa? Boyfriend, nabuntis. Di ba hindi nakinig sa magulang eh? Ganon din tayo. Kapag hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, sa mga advice niya sa atin, madidisgrasya talaga tayo. On the first place, kahit hindi ka naman talaga o wala kang relasyon sa Panginoon, kilala mo lang siya as Diyos, lahat ng kasalanan, bago pa natin gawin, alam na natin ang tama at mali. Alam na natin na may consequences yun, pero ginagawa pa rin natin. Amen? Kapag babad tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo mahuhulog sa patibong ng dyablo. Pero kung hindi tayo interesado sa salita ng Panginoon, kailan pa? Hindi mapalad yung nasa iyo na ang lahat, yung maganda ang buhay mo ngayon. Yung successful lahat ng negosyo, hindi. Baka madaig ka pa ng isang pulubi na ang Diyos ang inaasahan at sinusunod ang mga utos niya. Baka pagdating sa araw ng paghukom, sasabihin ng Diyos, mapalad ka yung pulubi, sumunod ka sa kalooban ko. Eh ikaw, hindi. Pinagmamayabang mo pa kung ano yung mga meron ka. Meron ba akong puwang sa puso mo? Eh yung unang utos pa nga lang, hindi natin masunod eh. Ano yun? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Wala, ang dami nating kahati sa puso natin ng Diyos eh. Ayaw nating pakinggan ang Diyos. Kailan natin siya papakinggan? Kapag yung talagang ano na, yung nasa impyerno na tayo, yung ba? Mahirap yung ganun pong sitwasyon. Amen? Alam niyo po, to know the will of God, talaga namang is the greatest knowledge. And to do the will of God is the greatest achievement. Kapag tayo ay nakikinig ng mabuting balita, ang salita ng Diyos, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord. Isang karunungang hindi makukuha sa mundo. At ano ang mga karunungan na ito? Meron kang mabuting pamumuhay. Hindi mo sinusuway ang Diyos. Sinabi na ng Diyos na huwag kang mangangalunya, huwag kang makikisama sa hindi mo asawa, pero tinutuloy mo pa rin. Matigas ang ulo ng tao. Matigas ang ulo natin. Yung bang mali na ginagawa pa natin tama. At yung tawag ginagawa natin mali. Kaya mag-ingat tayo sa panahon na ito. Dahil marami tayong nakikita sa mga social media na ang ginagawang tama ang mali. Hindi nakikinig sa Diyos. Nakikinig sila sa gusto nila na isi-share pa nila sa iba. Ginagaya pa ng iba. Amen?
kapag tayo ay may wisdom kay Lord, yan ang pinaka-perfect na achievement natin sa buhay. Hindi yung marami kang pera. Kapatid, ano na lang yan eh. Kumbaga sa cake, icing na lang yan eh. Extra bonus na lang ni Lord yan eh. Dapat i-priority natin araw-araw. Paano ako makakapunta sa langit? Amen? Paano nga ba? Hindi yung paano ko yayaman, paano ko makakaganti sa kapwa ko. Hindi po yun eh. Every day, meron tayong spiritual battle eh. May war, may digmaan sa atin eh, na hindi natin nakikita yung ating kalaban. At yun ay yung diablo. Kaya lang, dapat araw-araw nakikinig tayo. Para kapag nandiyan na yung tukso, sasabihin natin, nasusulat. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan ang ginawa ng Panginoong Jesus na siya'y tuksohin sa ilang. Lagi niya sinasabi, nasusulat, nasusulat. Nakikinig ang Panginoong Jesus sa kalooban ng Ama. At sinusunod niya yun. Nang may kababaang loob. Amen. Good news. Ituring natin good news ang mabuting word of God, ang bawat gospel. Makakapagbigay sa atin to ng mga bunga ng banal na espiritu. Kapag siniseryoso natin, kailan pa nga ba natin siseryosohin ang salita ng Panginoon? Kailan pa? Pag talagang wala na, yung hindi ka na depende sa mga gadgets mo, ngayon busy ka sa pakikinig ng social media, ng music, kailan pa? Kapag wala na yung mga yan, yung mga kinakalokohan ng tao. Amen. Kaya, ituring nating kayamanan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kayamanan to. Hindi to mako-compare na kahit meron kang milyones, bilyon, kahit ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo. Hindi yan ang kayamanan na totoo. Ang kayamanan yung nasa puso mo. Yung bang tipong kapag sinabi ni Lord yung ganito, naiiyak ka dahil dama mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. At naiiyak ka kapag ikaw ay nagkakasala sa Kanya, nasasaktan ka na. Amen. Ang Panginoong Jesus ang mabuting pastol. Tayong mga tupa, nakikinig lamang sa Kanyang salita. Dumidepende tayo sa Kanyang salita, nagbibigay sa atin ng instruction, ng direksyon. Amen. Kapag nakikinig lang tayo at hindi natin ito isinasabuhay, patay ang ating pananampalataya. Amen. Nakakalungkot pang isipin, ang pagtatrabaho ng diablo ngayon ay hindi lang double time, hindi lang triple time. Talagang high-tech pa. Ginagamit yung social media para siraan ang salita ng Diyos. Actually, kung nakikinig ka ngayon ng mabuting balita, ayaw ni Satanas na nakakarinig ka kasi pwedeng mapukaw yung spiritual na kaugnayan mo sa Diyos. Pwede kang gumaling spiritually. Ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling ng bulag, bingi, pipe, physically. Pero ang talagang purpose ni Lord is gumaling spiritually. Yung spiritual na pagkabulag, pagkabingi, yun ang main na gusto ni Lord na magpagalingin sa atin. Kaya nga napakapalad ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat nakita nila ang hindi nakikita ng iba at narinig nila ang hindi naririnig ng iba. Amen? Kailan pa tayo gagaling spiritually? Lagi na lang tayo nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Lagi na lang. The reason for that is our pride. We cannot forgive others because of pride. Samantalang ang Panginoong Jesus, walang ka-pride. Hindi natin masunod ang utos ng Diyos because of pride. Because yung free will natin na pinahiram lang ng Diyos, inaangkin natin. Yung bang tipong pinagkatiwala lang sa'yo ito, inaangkin mo, hindi sa'yo. Amen.
makinig tayo sa ating Ama sa Langit. Kasi ang kanyang pangangaral ay para sa ating ikabubuti. Pero kung hanggang ngayon, ayaw pa rin natin makinig at sumunod sa kanyang mga salita, sabi nga nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. God is a loving God. Huwag nating abusuhin ang kanyang pagiging mapagpatawad, pagiging mapagmahal. Amen. Lalo na kung halimbawa ito'y naglilingkod sa Diyos. Isa kang pare, madre, pastor, preacher. Ikaw yung nakikinig sa salita ng Diyos at ibinabahagi mo sa iba. Tapos yung pala, hindi mo sinusunod. Bali, wala yun. Sayang naman. Kung 2 dekada ka ng preacher o pare, tapos yung ipinapangaral mo, hindi mo isinasabuhay. Amen. At ang lahat ng ito ay magagawa natin kung tayo ay totoong nagmamahal sa Panginoon. Kailangan muna nating humingi ng tawad sa Kanya at kailangang isuko natin ang lahat sa Kanya. Amen. Kasi we cannot listen, hindi natin ma-appreciate yung pakikinig sa salita ng Panginoon kung lagi tayong nangangatwiran. Gayahin natin si Mama Mary. Lagi niyang sinasabi, hayaan niyo po na ang inyong kalooban ang mangyari. Kahit na siya ay dalaga, pero sinabi ng anghel na siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahirap na sitwasyon yun. Sa panahon nila na wala ka namang asawa, mabubuntis ka. Pero sinabi niya, opo, susunod ako. Sana ganun po tayo, no? Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, opo, susunod ako. Yung bang, Lord, yes, alam niyo Lord, yung linggo, napakinggan ko po sa gospel, sabi po ng pare na pagka pinagkatiwalaan kami, dapat wag namin sayangin yung pagtitiwala. Amen? Huwag kaming maging ganid. Pagkatapos napakinggan na nga natin yun, hindi pa natin sinusunod. Nagiging maramot pa rin tayo sa ating kapwa. Kapatid, lahat ng meron tayo, pahiram lang ng Diyos. Mayroon pa tayo sa daga, kung tutuusin lang. Yung meron tayong bahay ngayon, trabaho, mga anak, even our buhay, pahiram lang sa Diyos. So, bakit natin hindi gamitin to glorify God? Sa ating pananalangin, buksan natin ang ating spiritual na puso para habang pinapakinggan natin ang mapagmahal na mga utos ng Diyos, ano sa atin yun? Reward sa atin yun Kasi ang salita ng Diyos ay may pangako, may mga pangako na may kasamang reward. Kaya kapag sinunod natin yun, may reward. May reward. Totoo lang. Ako na makapagpapatuloy sa inyo na sa tulong ng Diyos, unti-unti, hindi naman kasi mabibigla Hindi naman porke decide ka na, yes Lord, nakikinig ako sa hindi Slowly but surely, pagkapag sinunod mo talaga ang Panginoon, mararamdaman mo ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng reward. Meron niyang gantimpala. Kahit wala pa tayo sa langit, dito pa lang sa lupa. Hindi man yung physical na reward, pero yung reward na nagkakaroon ka na ng kapayapaan, nakakapagpatawad ka na, nagkakaroon ka na ng self-control, nagkakaroon ka na ng kagalakan. Yun Huwag tayong padaya sa dyablo. Sapagkat ang sinasabi ng dyablo ay matatamis, mapang-akit sa mata, sa tawag ng laman. Parang Parang ba yun? Parang produkto na ang ganda-ganda ng pag-describe na, sige, gamitin nyo to, maganda to, effective to. Tapos sa reality, hindi naman. Lagi tayong dinadaya ng dyablo. Kaya wag tayong makinig sa tawag ng mundo. Magbago na po tayo ng isip hanggat may pagkakataon pa. Paano pagtulog natin mamaya, hindi na tayo magising? Natulog tayo mamaya, hindi ka man lang nakapagpasalamat sa Diyos. Kawawa naman po tayo kung buong maghapon
24 hours. Ang daming ibinigay na biyaya Diyos. Ni thank you. Ni I'm sorry, hindi po natin ginagawa. Kasi hindi natin nakikita ang Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit tayo meron tayo ngayon. Amen. Ang Panginoong Jesus, malinaw na sinabi niya, eto ang pamantayan ko ng mapalad na tao, yung nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. No more, no less. Kaya kapag hindi po natin ginagawa yon, hindi po tayo maituturing na mapalad. Baka materially lang tayo mapalad o maswerte. Amen. Ano ba ang mapalad? Yung mga nananalo sa loto? Hindi yun. Ang talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. At kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi yan paghuhusga. Kapatid, hindi pa tayo hinusgahan ng Diyos. Bibigyan pa tayo ng pagkakataon para patuloy na makarinig ng mabuting balita at isabuhay ito. Kaya kapag ang mga pastor, hindi, walang judge. Sasabihin nyo na, ay, ginajudge mo ko. Hindi. At ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, ang panahon niya, nagja-judge siya. Kaya kapag sinabi niya sa mga Pariseyos, skriba na mga mapag-imabaw kayo, mga plastic kayo, ibig sabihin, judgmental si Lord, hindi. Pangangaral yun. Pangangaral yun. Amen. Pero kung matigas ang ulo natin, matigas ang ating puso, hindi natin ginagawang number 1 si Lord sa buhay natin, baka dumating ang panahon na kapag sa araw na ng paghuhukom, nakapila na tayo doon, wala yung pangalan natin sa aklat ng buhay or book of life. At ang pinakamasakit na pwede nating mapakinggan sa ating Diyos, ay yung ikaw, walang niya ka, wala kang ginawa kundi kasamaan, hindi ka nakinig sa aking mga salita, umalis ka rito sa aking harapan, doon ka sa impyerno, kung saan araw at gabi ikay parurusahan. Pero pinakamasarap na mapapakinggan natin sa Panginoon yung ikaw, isang tapat, a faithful servant, halika, pumasok ka sa aking kaharian, makikigalak ka sa aking kagalakan, makisama ka sa aking kagalakan. Amen. Masarap pakinggan yun. Kapag na-accept ka sa langit, nandun yung pangalan mo. Kaya sana pinaghahandaan natin yung ating buhay, sa kabilang buhay. Hindi yung puro buhay lang dito, yung kain, tulog, trabaho, kung ano-ano. Tapos, the other day, gano'n na naman. Kapatid, meron tayong dapat pinaghahandaan. At yun yung buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lang tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit. At ang nagtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Pero kung hanggang ngayon, ipinipilit mo pa rin yung paniniwala mo, wala nang magagawa ang Diyos. Kasi ang free will niya, yan ay regalo sa atin ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago. Amen. Makinig tayo sa salita ng Panginoon. Parang maintenance natin yan. Para tayo ay hindi magkasakit ng spiritual na ketong, spiritual na pagkabulag, pagkapilay, pagkaparalitiko. Ano yung paralitiko? Spiritual napaparalyze. Yung ang tipong hindi ka na makawala sa bisyo mo, na-paralyze ka na ng demonyo, na-paralyze ka na ng sigarilyo, yung sigarilyo siya na yung master mo, siya na yung sinusunod mo, na-paralyze ka na ng galit mo, hindi ka na nakapagpatawad, hindi ka nakinig sa Diyos hindi ka nakinig sa Kanya. Amen. Kaya dapat lamang na seryosohin natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. At pagnilayan natin. Kapag tayo nakikinig, dapat nagbubunga yan ng pagiging masunurin. Actually, the key, ang susi talaga sa langit ay yung pagsunod sa ating Panginoon. Pagiging masunurin. Pero kamukha halimbawa ng mga anak, nasuwail sa anak,
Ay nako, kahit anong sermon ang gawin mo, sinusunod nila ang kanilang gusto. Ganyan tayo. Ganyan tayo. Walang mangyayari sa atin. Amen? Kailangan magsimula na tayo sa oras na ito. Mag-decide na tayo. Huwag nating hayaan na yung gusto natin lagi ang mangibabaw. Hayaan natin na sa tulong ng Espiritu Santo, tayo ay makinig at magsabuhay. At ibahagi. Yun nga laging kong sinasabi sa inyo. Isa sa mga reason kung bakit po ako nag-Facebook Live ng Gospel Everyday is para kung ano po yung napakinggan ko, sasabuhay ko, at isi-share ko sa iba. Tapos dapat ganun din po yung gagawin nyo, i-share nyo sa timeline nyo, para yung makakarinig, maririnig niya, isasabuhay niya, at isi-share niya. Sabi nga ng isang pare, i-viral natin ang mabuting balita. Hindi ko ano-ano yung bina-viral natin. Dapat sa timeline natin nakikita ang salita ng Diyos. Kung hindi pa tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos, nahihiya tayo, yung share lang natin, malaking ano na yun. Pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So, makinig, at isabuhay ang salita ng Diyos. Muli, uulitin ko po ang sinabi ng Panginoon na sinabi niya sa Lucas na higit na mapalad ang sumusunod sa aking ang nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung sagot. Kaya mag-delay po tayo. Ano bang pagiging mapalad natin ngayon? Pasok po ba tayo doon sa criteria ng Diyos? Alam niyo, mahirap talagang makinig kung papasok lang sa, sabi nga, sa kanang tenga lalabas sa kaliwa. Mahirap talaga yan. Pero kung yung pakikinig natin, hindi sa tenga lumalabas, kundi diretso sa puso natin, hindi po ba? May sasabuhay mo natin yun. At hanggat may pagkakataon pa na tayo ay makadinig. Alam nyo kasi itong kamukha nitong mga Facebook live nito, ito isang malaking biyaya ng Diyos oportunidad to. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kasi hindi naman po lahat ng tao interesado na makinig ng salita ng Diyos. Malas nila. Bakit? Kayamanan ng salita ng Diyos Liwanag ang salita ng Diyos. Pagkatapos, hindi natin binibigyan ng time para pakinggan. Nagugutom na yung ating mga espiritu. Gutom na. Hindi natin namamalayang cancer spiritual na palang meron tayo. Masyado tayo mapagmataas. Ang Diyos, ang dahilan kung bakit patuloy pang umiinog ang mundo. Pero hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na marinig. O kung marinig ba natin, wala lang. Amen. At habang pinapakinggan natin at sinusunod natin ang utos ng Diyos, mas lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Mas nakikilala natin ang Diyos. Mas nagiging deep yung ating pag-ibig sa Kanya hanggang sa dumating yung time na Lord, suko na ako. Alipin mo na ako. Kaibigan mo na ako, Panginoong Yesus. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko. Kahit hindi ko to gusto. Kahit ayaw ko to. Uncomfortable ako. Pero ito yung utos mo, susundin ko. Pag dumating na po tayo sa ganong time, isa lang ibig sabihin nun. Tayo ay mapalad. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong mensahe. Na muli pa naalala mo sa amin kung ano ba talaga pagiging mapalad. Mapalad kami, Lord, higit sa lahat. Ikaw ay isang Diyos na mapagmahal, nagpapaalala po sa amin palagi. Higit kaming mapalad sapagkat may Diyos kami na binibigyan pa rin kami ng pagkakataon. Mapalad kami sapagkat meron kaming Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay niya para kami tubusin sa aming mga kasalanan. Ito, Lord, mas mapalad kung kami makikinig at susunod at ibabahagi ang mabuting balita.
Dalangin ko, Panginoon, ang mga taong may sakit physically. Ano man ang karamdaman mo ngayon, diabetes, high blood, ano man, stroke, ubo, sipon, anything. In Jesus' name, maniwala ka. Mapalad ang naniniwala sa Panginoon kahit hindi pa nakita. Pero ang kagalingan spiritual, ang higit na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Lord, dalangin ko po ang mga panghihinaan ng kalooban sa mga oras na ito. Ang dinadala nilang mabigat na suliranin. Salamat na lang, Lord, nandiyan ka. Mapalad ang lumalapit sa iyo at humihingi ng kapahingahan. Dalangin ko din po na naway matigil ng giyera sa Israel. Pero ang digmaang spiritual battle namin, spiritual warfare namin, everyday, higit sa lahat, Lord, pakinggan namin ang iyong mga instruction para mapagtunggapayan namin ang bawat digmaang spiritual na kinakaharap namin sa bawat minuto ng aming buhay. Maraming pong salamat. I pray sa mga nakikinig ngayon, pagpapala sa inyong pamilya, pag-iingat, good health, may kaarawan. Pero sa lahat, dalangin ko na patuloy nating pakinggan ang salita ng Panginoon upang maging gabay, sandata natin sa mga palaso na ibinabato sa atin o ipinapana ng Diablo. I pray sa buong mundo. Nawa, magbalik loob na kami sa iyo at makinig ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay karunungan namin at kayamanan. Sa lahat, Lord, maraming kong salamat. Sapagkat buksan mo ang aming spiritual na pandinig. Nakita ka ng aming spiritual na mata. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at ihadiya mo kami sa atong masama. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Muli tayong pinaalalahanan na makinig at sundin ang napakinggan upang tayo may turing na mapalad. Amen. So, inaanyayahan ko po kayo sa Word of God Daily Gospel from Sunday to Saturday. Usually sa alas 6 po ng hapon. Depende. Kasi minsan naman may lakad ako. So, pero sa awa naman ng Diyos kahit anong oras, basta ang mahalaga ay meron tayong may pahayag everyday. At minsan nag-invite din po ako ng guest preacher. So, depende din po sa availability nila kung anong oras sila pwede. Kamukha ngayon, ang susunod na guest preacher ay si Brother Raytan. Alas 6 ng gabi, sa sa Monday, Gospel, October 16. Sa awa ng Diyos, matuloy na kasi na-postpone dati dahil sa wala kaming internet. Tapos sa Tuesday Gospel, October 17, si Brother Derek Refugio, alas 16 ng gabi. Sa Wednesday Gospel, October 18, si Brother Francis, alas 6 ng gabi. Sa October 24, Tuesday, si Sister Librada, alas 6 din ng gabi. Yung iba, tingnan pa natin yung schedule. Wala pang schedule sila Brother Orlando, sila Brother George Menjoro, sila, basta marami pa sa awa ng Diyos, ayusin natin yung schedule na yan. So, nag-invite din po ako ng mga Catholic, ibang preacher, para meron din po tayong mapakinggang ibang insight, no? Pero, ang mahalaga, na itong mga preacher na ito ay nagbibigay sila ng oras para suportahan ang Word of God
daily gospel. Salamat sa Diyos. Dalangin ko na magpadala pa siya ng maraming manggagawa sa Word of God. Amen. And then, ano pa? Ayun po, punta po kayo sa aking Facebook account, YouTube account. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Makikita nyo po dun yung araw-araw na gospel mula nung August 5, 2019 at hanggang kahapon. So, ang ginagawa ko naman po, pagkatapos ko mag-live, ay tinatransfer ko sa YouTube, no? Para lahat ay may pagkakataong makarinig ng mabuting balita. And maraming pong salamat. Ang Diyos po ang ating pinakinggan. At nawa, magkaroon po tayo lagi ng desire na makinig. Lagi, everyday. So, ano naman po ba yung isang oras na pakikinig? Pwede ka namang makinig, nakahiga ka lang dyan. Ang mahalaga, lagi po tayong nabibinhian ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kalooban ng ating Diyos sa langit. Maraming pong salamat. To God be the glory.